Hi Pisces, mid-month of May, mid-May na tayo, ayan, mid-May 2026, unang-unang signs ko kayong, or sign ko kayong haharapin ngayong araw. Kaya patawarin kung medyo bedroom voice pa si Moonchild, umagang-umaga tayo. Magandang buhay po sa inyo, kamusta kayo Pisces? Mid-May, mid-month, napakabilis ng ilang pagkakataon. Kulang po tayo ng ilang guidance advice. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyo ngayong mid-month? Okay, kuha muna tayo ng panimulang baraha. Gagamitan ko kayo nitong oracle this time kasi yung monthly natin, kung napunan nyo, hindi ko kayo nagamitan nito eh. Aries to Cancer lang ata. Nakaligtaan na natin. So, this time, ayan. Kuha lang tayo ng pinaka-guidance bilang panimulang baraha. Pisces, ano nga asahan this month? Mid-month of May 2026. Ano man po ang babagsak, ika-clarify natin. Pisces energy para sa mga taong maring makapakinig po nito. Na Pisces, anong parating sa kanila? Yung mid-month, okay? Protection, beauty. Beauty, gusto niyo yun? Beauty. Tapos protection. Okay. Clarify natin. Parang dyan pa lang, mukhang kailangan nating mabanggit. Nasaan ba si Planet Beauty ngayon? Planet of Beauty, Venus, right now, ay nasa inyong mga 4th house of home, family. Yes, and it will enter actually mid-month na tayo. Oo, kasi by the time na mapanood nyo to, wala pa tayo sa mid-month. Pero it will enter your 5th house of romance. To double check ni Moonchild, wait lang. Kasi kahit po ako ay hindi ko rin alam ang ilang galawan sa planeta. Lumilipat-lipat yan para to be sure, i-check ko lang. Yes, it will enter your 5th house na. May 18 onwards until June yan. Okay, ano yung 5th house, Moonchild? Marahil kailangan ko nang mabanggit dito pa lang. Beauty, nakita ko kasi ang inyong mga kagandahan, kakisigan. Venus, planet of love, beauty, attraction, money rin yan. It will enter 5th house of romance, love life. Yes, or pagdating sa inyong mga passion, ano yan? Meron daw kayong protection. Napakagandang pagkakataon ito to connect, socialize, have fun, enjoy din pag may time. Why not? Kung single kayo, mid-May, mid-month Pisces, single Pisces, kung ready lang naman kayo to mingle, ayan, you are being protected and guided. Stay optimistic pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Dahil dyan pa lang, especially sa ilang galawan astrologically ngayon ng planeta, ay nagpo-bloom. Umaangat ang inyong mga ganda, ang inyong kakisigan, ang inyong love sector po. So magandang pagkakataon talaga to get to know someone. Ito kasi pwede pong kusang umangat sa inyo or ihain ng universe sa inyo, Pisces, ha? Kumbaga, effortlessly for some of you, maaring wala naman kayong kailangan gawin. Baka kumatok na lang yan bigla sa inyong mga pintuan. Kakatok, hindi. Sa inyong mga puso. Okay, pero sa mas practical tayo, no? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon umaangat yung opportunity ng kusa. Para rin po yung trabaho na hinahanap natin. Okay, of course, you have to do your part. Ayan, no? Sabi ng mga ibon, humuhuni. Ayan, take some action, connect, communicate. Maganda to actually. Yes. Since eto na-mention ko na marahil kung nakikinig din kayo sa ating mga weekly gabay, tarot scope, na-mention ko kaya ito. Di ko rin matandaan pero meron tayong darating na new moon in Taurus this May 17. It will highlighted naman your 3rd house. It's all about communication na aking na-mention. So, dyan palang daming sinasabi ni Moonchild. So, connect kahit over the net, be open dyan sa part na yan. Again, depende ito, kahit pare-pareho po kayo ng sign as a Pisces, magkakaiba ang bawat isa.
Okay? Kung ready lang naman na kayo, physically, mentally, emotionally, of course, you have to be ready. Sa part na to, kayo pa rin po ang higit na makapagsasabi. But I see someone na pwedeng dyan pa lang mag-iwan ng protection sa inyo or pinapaalalahanan kayo ng universe that you are being again protected. Stay optimistic lang sa inyong mga love life. Have fun, enjoy, connect, socialize, put yourself out there. Kasi merong someone na pwedeng maging interesting sa inyong buhay or siya tong maging interesting kayo para sa kanya. Ganon yung energy. Sige, mag-add pa tayo. Mag-clarify na tayo. Dalawa pa lang. Oracle pa lang yung nababagsak. Guidance, any clarifications po, mid-May 2026 para sa mga Pisces. The Ace of Swords, Card of Success, New Beginnings, pagdating sa connection, communication na aking na-mention, connect, socialize, paangatin yung boses, use the power of your voice. Kung ito naman ay Moonshot, wala akong panahon sa love life. Again, 5th house po. Napakalawak ni 5th house. It's all about connected din po sa inyong mga love na gawin, your passion, your inner calling, higher purpose. Kung ano yung mga sinasabi ng inyong mga puso. Magandang pagkakataon ito. Okay? Napapaangat. Okay? Kaakibat yung kayo mismo, yung inyong mga presensya or expression, yung boses. Halimbawa, sa inyong mga passion, I feel, for some of you, kahit sa simpleng kagustuhan, yung mga hilig nyo, kung saan kayo ay parang natural lang na hindi kayo nagtatrabaho kasi andyan yung love, yung passion yung gawin. Or kung ngayon pa lang nandyan na kayong industry, kung saan kayo kumikita, nasa buy and sell po ba kayo? Kahit over the net, mga nag-affiliate, magandang pagkakataon ito guys. Napakalawak po ni third house din na. Again, third house yung sinisilip ko kasi nakita ko sa ilang barahan nyo. It's all about communication, connection, and fifth house about romance, your passion, love life. Ito yung una kong nababanggit. Sa sektor ng komunikasyon, ito po ay malawak. Maaring sa pamamagitan, okay? Sabi ko nga ng pagsasalita or pagbabahagi, pag-share, or even pagsusulat. For some of you na mga maaring makapakinig nito na Pisces na aspiring writers, meron ba? Or mga editors, pagdating po sa communication arts, kung nandyan kayo, sa media, social media, the internet, show up guys, show up, show the real you, parang ganon. Showcase nyo yung mga kakayanan nyo, natural na abilidad nyo, kung saan kayo ay natural, kung ano yung mga mahal nyong gawin. Kasi pwede kayong kumita dyan, or pwede kayong mag-grow pa dyan, or pwedeng may mga tao na pwedeng ihain ng universe kung saan pwede kayong matulungan. Merong benefits, hindi sa naghihintay tayo ng benepisyo. But I see beauty, protection. Ayan. Hiningal na po si Moon. Hiningal na. Mag-add pa tayo. Pisces, ano pang kailangan marinig po ng mga taong ito? 4 of Wands, 8 of Wands. Meron bang travel? Ang ganda ng mid-May, guys. So, dito pa lang sa ilang bumabagsak. Travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel or halimbawa itong kumpanya nyo or trabaho mo ay may kaugnayan din sa ibang bansa or kung may mga kliyente ka na nasa ibang bansa. Maaaring may parating na balita, impormasyon. Good news, guys. Good news. May ganda. Or mas makakaramdam na kayo, i-claim na natin to ng kaalwanan, ng improvement doon sa progreso, lalo kung nakaramdam kayo ng katagalan. Ano man ang hinihintay nyo, anything connected abroad, international, it could be sa mga travel documents nyo, visa, passport, meron bang ganun? Ayan ang umaangat. Kung sa love, guys, wedding card po pumagsak, si 4 of Wands. But of course, hindi lahat kailangan kasalan na, sabi ko nga, nagbo-bloom ang love life, pero may celebration, gaano man kabongga, kahit ito, I see celebration. Be open kayo dyan. Or may pupuntahan ba kayong party, events, short trip, short distance travel, nag-highlight yan po ay third house, guys, travel.
kahit short trips lang. Maaaring meron kayong pupuntahan. At why not? Kasalan kung single kayo, baka meron diyang ilang connections niyo na magpakilala patungo kay the one. Ganun yung energy. Hopefully, ako po ay nasusundan kahit paano dahil minsan nagja-jump yung ilang messages sa akin. Kung mga bago lang kayo at hindi pa kayo immune sa mga readings ni Moonshot, baka maguluhan kayo. Pero naunawaan ko yan ha. Patawarin si Moonshot, kayo na bahala dyan. Pero ganun yung energy, maganda, stay optimistic. Kahit na hindi nagiging perfect ang mga bagay, pero I feel sa inyo na patuloy lang kayong nanlalaban, lumalaban. Show up guys, okay? Not the best time para maging secluded kayo or pagdudahan nyo kung ano yung inyong mga kakayanan. Especially sa ilang galawan ng planeta ngayon, I feel na you will be busy. May pagka-busy, productive pa rin, kung saan kayo pwedeng kumita. Merong pera na parating. Yes, claim na natin yan. Balita, impormasyon. Again, kung saan kayo pwede pang patuloy na mag-grow. Okay, physically, mentally, emotionally, or even financially. Pero busy man, productive, nakikita ko yung pagiging happy. Kasi may ganda dito. Or yun yung pinaka-advice. Sabi ko kasi, fifth house is all about fun, enjoyments, stay happy. Ito marahil kailangan kong mabanggit, hindi po isang medical advisor si Moonshot. Simpleng card reader lang tayo. Pero si fifth house, nakikita natin dito, again si Venus, which is the planet of beauty, attraction. Alam niyo, kulang pa sa kape to. Kulang pa sa kape. Unang sign ko kayo ngayon. Pati ako natatawa sa aking mga nami-mention, pero si Venus, feminine energy. Okay, sa fifth house, guys, pregnancy kasi yung sector na yan. Hindi kailangan agad-agad, ha? This is for some of you. Maaaring ang ilan, meron ako ilang Pisces na client na merong namumuo. Okay, yes. May nabubuo sa kanya ng mga tiyan. Si Moonshot kasi namumuo ay pakwan. Pero why not for of once? Kasi kasalan yan wedding card yan. For some of you, maaaring nasa honeymoon stage. So, kung ano man yung pwede nyo magawa ngayon, action, decision, merong pwedeng mabuo. Or ngayon pa lang, meron ng baby blessing for some of you. Again, si Venus 5th house is about pregnancy, and along with your other cards dito, I see pagiging complete and happy. Yes, may ilang opportunities akong nakikita para sa inyo na napaka-positive o yung pinaka-advice lang na ating kailangan maiparating sa inyo. Stay optimistic. Buhay, tahanan, pamilya ang umaangat. Una ko atang nabanggit ay tahanan, your 4th house of home, family. Yes, kasi by the time na mapakinggan ito ng ilang nasa live ngayon, still si Venus nasa inyong mga 4th house. So, bari ngayon pa lang naramdaman na ito ng ilang Pisces na patuloy kayong merong ilang inaasikaso, inaayos sa inyong mga buhay tahanan. It could be about your physical home. Meron kayong ilang kinukumpuni or pinapaganda. Meron ba? Inaayos or kinukumpuni nga. Or for some of you, baka dumadaan sa house renovation or may ilang binibili, tinitingnan na gustong bilhin na bagong tahanan para saan? Sa higit na ikagaganda, beauty. Higit na ikapoprotekta, protection. 4 is about home, 4 of wands, para sa higit na selebrasyon, stability, security, and comfort ng pamilya. Ganon yung enerhiya, guys. Or kung hindi man ito tungkol sa inyong mga physical home, could be connected po sa ilang miyembro ng pamilya. Meron kayong higit na kailangan na, kumbaga, extra TLC na pagtutuunan sa mga taong itong mahal mo at mahalaga sa iyo. Okay, so reversal yung energy natin every time ha. Kung hindi po ito agad-agad mag-apply sa inyo mismo, baka naman sa ilang tao na malapit sa iyong buhay. Mula dito sa ilang ating nakikita rin sa inyong reading ngayon. Okay, so maring, again, pamilya, mga bata, if ever may mga anak na kayo, baka kailanganin kayo ng mga taong ito or silang mangailangan. Tama ba?
or kayo ang mangailangan sa kanila. Ganun. So, I see give and take naman. Again, improvement, development sa connection. Okay, move forward guys kasi nakikita ko dito yung ganda at proteksyon sa inyong buhay. Stay optimistic lang po. Samahan ng patuloy na dasal. Ito yung umaangat na guidance advice. Alam ko may mga hugot pa, mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong mid-month of May 2026, Pisces.